Magandang araw Pilipinas! Ako po si Zairine Farsad Valencia at ito ang Pulsong Pinoy. Espesyal ang programang tampok namin ngayon kung saan aming buong ihahatid ang mga naging aktibidad ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagbisita niya sa New Zealand at Australia. Ngunit bago yan, samahan ninyo muna ako para alamin ang kabuuang ulat sa isang programa ng pamahalaan na maghahatid ng liwanag ng pag-asa sa mga residente ng Oriental Mindoro. Yan po sa aming pagbabalik. Stay tuned. Kailangan bang mamahiya para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Si Eric pupunta na ng States in 6 months. Jowa mo kaya kasad. Ex, may utang pa siya sa akin 60 kyaw. Idemanda mo na. Makakaalis na yun bago pa may lakad ang kaso. Girl, may small claims na. Huh? Kailangan pa ba maghintay ng siyam-siyam bago makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Narito po tayo ngayon sa isa sa mga tanggapang may mahalagang ginagampanan para maisakatuparan ang mga pangarap ng mga pamilyang mailawan ang kanilang tahanan. Ang Oriental Mindoro Electric Cooperative ay kasamang kumikilos para sa sitio electrification program na ipinapatupad ng National Electrification Administration. Narito po ang heads up para sa buong ulat. Sa modernong panahong ito ng mga notebook computers, tablets, high-tech na cellphones, appliances, at iba't iba pang latest gadgets, di mo aakalaing maraming mga Pilipino ang di pa nakakakita ng mga ito at namumuhay sa dilim dahil lamang sa walang kuryente sa kanilang lugar. Mahigit 4 na dekada na at marami na ang nakinabang mula nang ipatupad ang Rural Electrification Program sa Pilipinas. Pero may mga kabahayan pa rin, lalo na sa mga lalawigan, ang walang elektrisidad. At kung walang elektrisidad, wala ring pag-unlad ang isang komunidad. Ang napakahalagang infrastrukturang ito ay kasama sa Philippine Development Plan ng pamahalaan para maiangat ang antas ng pamumuhay at maisulong ang paglago ng ekonomiya. Hanggat may isang paslit, nagasera pa rin ang ilaw sa pagsagot ng asignatura. Hanggat may bahay pa rin kandila ang bombilya. Hanggat may barangay o sitio pa rin niwalang poste ng ilaw sa kanilang kalsada, patuloy tayong maghahanap ng paraan upang sa lalong madaling panahon maging fully electrified na ang buong bansa. Ang National Electrification Administration, ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na kumikilos para ipatupad ngayon ang sitio electrification at barangay line enhancement programs. Meron tayong 33,000 sitios na still na wala pang ilaw. So that's about 30% no, ng mga sitios sa Pilipinas ang unelectrified pa. And then, yung tinatawag nating barangay line enhancement, ito actually yung mga barangays na connected before, maaring sa solar, then maaring sa generating set. So, hindi nag-function na yun as expected, sustainability problema. May mga inisyatibang ipinatutupad ang NEA para sa mga nasabing energization programs. At isa na rito ang pagtatayo ng Accelerated Total Electrification Office sa bawat electric cooperative.
nakafocus siya sa execution ng plano. So, merong plan, siyang executioner, of course, together with the electric cooperatives. So, we will be able to keep track of where we are, what are our timelines. May dedicated people na para dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, they will oversee the implementation. May 119 na miyembro sa ngayon ang PhilReca o ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sila ang napakahalagang katambal ng NEA sa power distribution para makamit ang lubusang elektrifikasyon sa kanayunan. Mula Oktubre 2011 hanggang Hulyo ng taong ito, napailawan natin ang halos 2,400 na mga sitio. Kumpiyansa tayong sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga electric cooperatives, mapapailawan natin ang target na 6,007 sitios. Isang magandang halimbawa ng mabilis na pagtugon sa panawagan ng Pangulo ay ang pagkilos ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Isang kooperatibang may pinakamataas na kategorya ng A+ pagdating sa sales at performance ratings. Ang sabi ni Presidente Pinoy, kailangan lahat ng mga sitios dito sa Mindoro Oriental ay kailangan matapos sa 2014. And I think sa tulong ng NEA, sa tulong ng DBM at sa pamamagitan ng ating Pangulo ay hindi tayo mabibigo doon sa sinabi ng ating Pangulo na yung 600 sitios ay aming matatapos mapailawan hanggang 2014. Maganda rin ang relasyon ng Ormeco Board of Directors at ng management nito, kaya napapadali ang implementasyon ng pagpapailaw. Saludo ko kay Presidente Pinoy sapagkat yung sinabi niya na kayo ang boss ko, nadadama ng mga taga-barangay, lalo tigit ay doon sa mga malalayong sitios at naipadama sa ngayon. Halos lahat ay napaiilawan na. Ayon pa kay Board President Arago, ang dahilan ay dahil sa malaking pondong ipinalabas ni Pangulong Aquino sa loob lamang ng kanyang 2 taon at kalahating panunungkulan. Kami naman po ay nangangako na lahat ng mga sinabi niya ay gagawan po namin ng paraan at nakakagugulat nga po na nagumpisa po sa mahigit na 40 sityo binigay sa amin, sumunod 177, ngayon nga po ay sinusubukan yata kami ng NEA pero pipilitin po namin ng 200 sitios mapailawan namin hanggang Disyembre. Di lamang sa pagpapailaw tumigil ang paggawa ng Ormeco dahil maging sa pagpapababa ng presyo ng kuryente para sa mga consumers nito ay kanilang ginawan din ng paraan sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang mini hydro sa lugar. Nakakapagpababa ito ng 20 centavos per kilowatt hour dun sa generation rate na binabayadan ng Ormeco. Pangalawa, ito naman ay nakakatulong din una-una sa sustainability ng ating kapaligiran, ng environment. Ang isang impact pa nito ay yung subsidiya ng gobyerno dito sa mga spag areas na nasasakupan ng buong Pilipinas ay nababawasan. Kasi yung kanilang ibinibili ng krudo, sa halip na krudo, ang nagpapatakbo na po ay tubig. So itong 0.1 megawatts, yung nabawas na yon sa kanilang generation. Meron din kami ngayong dinedevelop na 10 megawatt mini hydro. Yan ay sa pamamagitan ng isang investor at meron ding wind power. Pero we will all be able to realize that within 3 years. Sa mga proyektong ito, ang nakinabang pa rin sa mga pagpapailaw sa mga malalayong lugar ang magpapatunay kung ano ang naihatid na pagbabago at pag-asa ng kuryente sa kanilang buhay. Ito po ay nasa kabundukan. Maraming mga tao ang hindi naniniwala na ito ay makukurintihan sapagkat napakalayo nga dito. Sa pagsusumika po ng barangay official ay ito po aming ginawa ng resolusyon at sa ngayon po ay talagang 4 na sityo na rito ang may kuryente, 3 na lang ang wala. Malaking naging kaalwanan. Tulad na lang ng sa akin, dati-dati ang ilaw namin ay lampara, pero sa ngayon, palibasa ay may kuryente na, ako'y tuwa at siya ang
kabarangay ko, Sitio Silangan na lalagyan ng Pinoy Project. Sa 18 taon po namin dito ay nagkaroon po din ng kuryente. Nagpapasalamat po kami. Sa ngayon po ay nagkakabit po sa aming bahay ng kuryente. Nagpapasalamat po kami at nagkamayroon na nga po. At magkakaroon po ng liwanag ang aming bahay. Ang mga bata po ay magkakaroon ng simpong makakapag-aral at makakapag-sulat po sila ng maganda at maliwanag nga po. Sa nalalapit na Kapaskuhan, nananabik naman na makapagkabit sa unang pagkakataon sa kanilang tahanan ng Christmas lights ang simpleng kahilingan ng pamilya Hernandez. Ako ho'y natutuwa at kami ho'y narating nila ng liblib na lugar. Narating ho yung kuryente. Pero tagal ho namin panahon, ngayon lang ho dumating. Ay, marami hong salamat sa kanya at narating po ito. Sa 10 taon ho namin inintay, narating ho kami. Kaya nagpapasalamat ho ako sa kanya. Maraming salamat po sa kanya. At kami ho'y nabigyan ng kuryente, pati ho ang mga bata ko'y makakapag-aral ho. Malaki pong pinag-iba. Maganda ho, maliwanag na ho, masaya na sa liblib na lugar na ito. Masaya ho kami. Bago pa mga bata po namin makakapag-aral po ng ayos. Kaya ho, marami ho salamat sa kanya at kami ho'y narating na ng kahit maliblib na lugar, narating na ho ang kuryente. Sa bawat sulok ng Pilipinas, anumang estado o uri ng iyong pamumuhay, layunin ng programang maiparating ang ilaw ng pag-asa. Katulad naming mangyan, ay ngayon lang po naramdaman namin ang pailaw. Noon po, nire-request namin ang pailaw ay hindi kami natutugunan. Kami nagpapasalamat po sa lahat ng tumulong. Luba kaming natutuwa sa pailaw. Ika nga ay nagpundo si Pinoy sa taga-nasyonal ay kami nagpapasalamat sa kanyang pagtulong sa mahirap. Katulad namin. Malaki po ang pakinabang po namin ngayon. Nung una po kami ay wala pa hong kuryente dito. Kami pong mga mangyan ay bumibili po ng gas. Ay nung meron na pong kuryente, nagliwanag na po yung aming bahay. Hindi na po kami bumibili ng gas. Malaki rin po ang katulungan ng pagiging may kuryente po dito sa amin. Dahil po dun sa amin sa school, ayun po yung ginagamit po namin sa pagkukomputer po ng aming teacher. May dala-dala na po siyang laptop. Noon po hindi, nadayo pa po siya doon sa baba para lang po maggawa ng aming report. Makikita na po na mga nangyayari doon sa ibang bansa, sa Maynila, kung ano na po nangyayari doon. Nakikita na namin po sa TV. Compare po noon, hindi po namin nakikita. Yan pala may bagyo na. Ngayon po, kita na po namin, malalaman na po namin. Sa ngayon naman ay kulang ang kuryente, there is a shortage of power, there is a high price of power, pero yun po naman ay ginagawa ng paraan ng Ormeco sapagkat patuloy ang ating pagtatrabaho, lalong-lalo na sa ating Power Development Program. On the part of the NEA, we would like to make sure that we are part of the fulfillment of the social contract of the President. So, ang sabi ng Presidente, gusto kong makita na mailawan lahat ang ating mga sitios at mas maraming mga kababayan natin na may ilaw dito sa mga lugar na malalayo na. Ngayon lang ako naka-experience na ang Pangulo ay talagang titingnan niya ang targets ng isang agency tapos kung anong nagagawa niya. Kasi kung mas marami ka nagawa, mas marami siyang support na bibigay in terms of funds. So, kaya ginagawa natin na lahat ng paraan para ma-meet natin yung mga timelines at saka ma-exceed pa nga yan. Be assured that we will always be a part of the task of nation building. Betcha! You better pay me up now! 6 na buwan ka nang may utang sa alas? 30,000 pesos? Ako kung hindi ka magbayad, dedemanda na kita! Hoy! Maghanap ka muna ng abogado mo! Excuse me, may small claims na ngayon. No attorney needed. Kailangan pa bang gumawa ng eksena para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo.
Kailangan bang mamahiya para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Manghikayat ng bagong mamumuhunan sa bansa para lumikha ng libo-libong trabahong tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Yan ang naging misyon ni Pangulong Ninoy Aquino sa kanyang pagbisita sa New Zealand at Australia. Kaya naman alamin natin ang matagumpay niyang state visit ng buong-buo naming ihatid sa special report. Ang ugnayan natin sa New Zealand at Australia ay lumalagpas sa mga libro ng kasaysayan. Ang mga ito'y patuloy na magbubukas ng mga panibagong ito na lalong magbibigay lakas sa nabubuong pagkakaibigan. Asahan po ninyo na ang bawat pagkakataon sa biyang ito ay gagamitin natin upang ihayag sa New Zealand at Australia lagi bilang katuwang ang Pilipinas sa mga paniniwala at panininingan kundi maging sa ekonomiya pagsusulong ng malawakang kaunlaran. Malaking bagay yung pagkakaplano ni President na magpunta rito. Kasi mas lalong makikilala ang lakas ng Pilipino. Na hindi kami abandon ng Philippines. Na they continuously looking after our welfare. The entire New Zealand is seeing a follow-through of a sincere and determined effort by the Philippines to highlight its capabilities for bilateral trade. So, President Aquino's coming is sort of the stamp of authority for that the Philippine government is keen to make things happen. Sa New Zealand, kabilang po sa mga kinausap natin ang kumpanyang GNS Science na nakikipagkapit-bisig ngayon sa ating Energy Development Corporation upang lalo pang mapahusay ang kaalaman natin ukol sa geothermal energy. Sinamahan din po natin ang kumpanyang Pilipinong Alliance Select sa kanilang pakikipag-usap sa Akaroa Salmon. Binili po ng Alliance ang 80% ng Akaroa at isipin po ninyo, Pilipino na ang buwibili sa banyagang kumpanya ngayon. It is important that we are seen by the New Zealand corporate world that we are serious player, not only back in our home country, but we are serious player in Asia and also in a global scale. They need to know that we are good not only in singing or dancing or entertainment, but we are serious professionals that can deliver. We always promote that through President Pinoy, President Benigno Aquino III, that the Philippines is open for business. And one of the things that they always want to hear, that's actually music to the ears of everyone, will be the control of corruption. Corruption will be, I think we can actually see now, and a lot of business people and a lot of companies here in New Zealand sees that the Philippine economy is one of the best performing economies in the world, preferably in Asia, and one of the best.
The cooperation between our two countries extends further than the 46 years that we have had diplomatic relations. Our people-to-people relations have also flourished through the years. More than 36,000 skilled Filipino migrants have built lives here in New Zealand, actively contributing to your economy and your society. Your visit comes at a time when the growing importance of a lively Filipino community in New Zealand is becoming more widely evident. Filipinos have made their mark in our society and in our communities. Their contributions are apparent in our information technology and business sectors, and most recently, however, have made their mark in our dairy sector. We have very strong presence in Wellington for Filipinos working in information technology. The company is what you call a consulting firm that does what you call information and content architecture, but basically training and documentation. So when you have a new system that is to be implemented, my company comes and trains the people who are going to use the system. So I have been managing the company for the last 12 years. Itong Great Tasty Cafe, nagsimula ito as a continental cafe. Nung tinake over namin ito, nagsaserve siya ng mga sandwiches, mga continental food, mga fettuccine, lasagnas, mga ganon. Tapos lately, dahil nag-request yung mga Pilipino na mag-expand kami ng line, ngayon gumagawa na rin kami ng mga halo-halo, ng mga tapsilog, yung mga Filipino meals. Yung market namin right now is 80% locals and maybe 20% Filipino. So, very significant event na pupunta si Pinoy dahil kahit papano yung leader, siya talaga yung nag-i-initiate ng mga economic initiatives na ngayon ang nalalaman namin ngayon dito sa New Zealand is ang Pilipinas daw is nagiging economic tiger na raw dito sa Asia. Mr. President! Salamat po sa pagdaraw niyo dito sa amin. Welcome po sa New Zealand, Mr. President. Welcome po, welcome. Spent time in the Philippines program in the 1980s. We will witness signing of agreements to cover defense cooperation and geothermal energy cooperation. Along with this, we shall also sign a working holiday arrangement which will allow both New Zealanders and Filipinos to travel and work for up to 12 months in each other's country. Through this, we envision more cultural and people-to-people exchanges that can only better strengthen the ties between our countries. The working holiday scheme, which will enable 100 young people from each country to spend time in each other's country annually. New Zealand has given us quite a bit of training. Even the security forces, for instance, at the airport, were trained by their special forces at some point in time. So this again formalizes that which has already been existing. So we can exchange again experiences, the best practices, improving our own respective The arrangement of geothermal cooperation area where New Zealand sees itself as having significant prowess, but we'll be putting in around about $5 million over 5 years to help in the development and establishment of the dairy industry in the Philippines. We celebrate our special bonds of friendship and community, our shared membership of a dynamic region, and our growing range of bilateral linkages from dairy to defence. Even though New Zealand and the Philippines are separated by the waters of the Pacific Ocean, ours is a friendly relationship built on the close and mutual warmth and respect between our two peoples. I look forward to a future of even deeper, even more meaningful, and even more positive engagement between our two respective countries.
Australia has been a true friend of Philippine democracy and a steadfast partner in the quest for a just and lasting peace. This firm foundation for friendship between our two countries finds a tangible expression in the milestones we commemorate this year. From our Senate's ratification of our security and defense agreements to the development cooperation and people-to-people exchanges that are strengthening our mutual understanding and solidarity. We have indeed deepened the engagement between our countries. Today, the Australian government and Australian people greatly admire your efforts and the efforts of your government and people to bring prosperity and peace to the Philippines. At a time of significant global economic uncertainty, yours is the second fastest growing ASEAN economy, and that's something to be very proud of. The reforms in train, including in important industrial sectors like tourism and mining, will ensure that your economic growth is sustained over time and the benefits are felt by the great mass of your nation's people. And these same reforms will create new opportunities to expand the bilateral commercial ties between the Philippines and Australia, opportunities for trade and investment to lift living standards and create jobs. We applaud your leadership, Mr. President, in seeking to bring peace and stability to Mindanao. I reinforce the comments made by Foreign Minister Carr earlier this month. We congratulate you on reaching a framework peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front. We share your hope that a peace agreement will end this decades-long conflict, and we will work with you and the people of Mindanao to ensure the benefits of peace are felt as real progress for all. The friendship between Australia and Philippines is nothing short of historic. Our countries are firm believers in democracy. Our respective peoples cherish the same values of kindness, hospitality, and compassion. Historically, we have been willing to be comrades in arms in defense of freedom. We are now a community that has people from 200 different nationalities, and of course amongst the most vibrant, amongst at times the noisiest, but certainly amongst those who are most committed to family, those who clearly reflect a strong faith, but importantly reflect a strong and energetic entrepreneurial spirit, are those Filipino Australians who've also helped make this a successful community, a successful state, and contributed to our national outlook. And in front of you, the President of the Philippines, I want to thank all of those Filipino Australians for their contribution to this state over the past years since 1870. Sa Australia po, kinausap natin ang kumpanyang Pinoy na Atlantic Gulf and Pacific at ang kliyente nilang consortium na binubuo ng Japan Gas Corporation, Kellogg Brown & Root at Chiyoda o JKC. Pinag-usapan po namin ang kanilang Ichthys Liquefied Natural Gas Project. Kita-kita po ang husay ng Pinoy, kumpiyansa ang mga Australiano na magagawa natin ang nasa oras ang mga kritikal na aspeto ng kanilang operasyon.
$200 milyong po ang halaga ng kontrata sa pagitan ng AGNP at JKC. At tinatayang 1,500 bagong empleyado po ang malilika dahil dito. Nakausap din po natin ang Bangkong Macquarie na nakipag-ugnayan sa GSIS para buuin ang tinatawag na Pinay Fund. Nagkakahalagang $625 million. Gagamitin po nila ang pondo para makipid sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dati na po nagbid ang Macquarie sa ating LRT South Project at ngayon ay nagpapakita naman ng interes sa NAIA Expressway Project. Natutuwa po tayo dahil ganado-ganado pa rin silang makasabay sa pag-angat ng ating ekonomiya. Tarihan din po ang Ostal na magpapalawak ng kanilang negosyong shipbuilding sa Pilipinas, sa probinsya po ng Cebu. 1,000 trabaho po ang malilika dahil dito, isa pa pong kumpanyang may 10,000 empleyado na rito sa Pilipinas ang gusto rin magpalawak pa ng kanilang operasyon. Kung matuloy ito, tinatayang 2,000 hanggang 4,000 trabaho pa ang dagdag na malilika. To keep the good news rolling, we need stability and peace, locally and regionally. That's why my visit here seeks to extend that solidarity to other nations. We believe that communities and civil society organizations must be equally empowered to work together, to put in place the kind of milieu that is conducive to cooperation and consensus. Whether in Manila or here in Sydney, your membership stands as a crucial partner in fostering stability and peace, and in further solidifying the deep and binding ties between the peoples of Australia and the Philippines. Bago tayo magpaalam, silipin muna natin ang naging kaganapan sa loob at labas ng palasyo. Panoorin natin ang sked ng Pangulo.
Samahan ninyo kami muli sa susunod para alamin ang buong ulat sa mahalagang programa at proyektong isinasakatuparan ng ating pamahalaan para tugunan ang panawagan tungo sa pagbabago. Muli, ako po si Zairine Parsan Valencia at ito ang Pulsong Pinoy. Magandang araw.